Hello guys, what's up? My name is Janwin and today tara pag-usapan natin itong bago na namang episode ng Kababalaghan dyan sa Senado. As you all know, nagbabalik po ang ating favorite idol na si Aidel Rafi. At dito na naman, Diyos ko Lord, double bodja kang inabot niya, magkasunod pa, hindi siya nakailag. Pasok na pasok sa kanya yung ano eh. Diba? Pasok na pasok sa kanya yung mga ano niya. Anyway, even before we get into that, may nakita nga akong bagong intro dito ni Teacher Mark. Naglambing na ako, actually may copy na ako, ikakasend lang sa akin. So, play natin guys. Ang cute, ang ganda. Astig actually. Sa mundo ng social media, marami klaseng makikita mga tao. Tunay at peke, hunyang at iba pa. Magbasta, maniwala, content, pusisiin kung tama. May pabebe, may tanga bobo, may matalino, magaling eksperto, may bayara, mga payaso. Sa kanila, sa mundong ito, kailangan mong mangat sa iba. True blogger, kaunti lang sila, mga taong pinili unahin ang tama. May prinsipyo, dignidad, wala sa iba. Di kayang bilhin, may prinsipyo, may pusong ginto, di mo mauto. Nasa tamang landas, karangalan, dignidad ang iniingatan. Bakit di mo sundan, sundalo ng katotohanan? Kung kaya nila, kaya mo di tumingin sa salamin. Alamin mali ang ginagawa. Bakit di mo maaming, bakit di mo sundan, sundalo ng katotohanan? Kung kaya nila, kaya mo di tumingin sa salamin. Alamin mali ang ginagawa. Bakit di mo maaming? Bakit di mo maamin? Bakit di mo maamin? Pag mali ay dapat unahin, pag tama naman dapat purihin. Yan ang dapat, huwag tayong magpaloko. Kunyan ko, payaso, blogger na bobo. Yun, welcome back sa Teacher Mark Reacts. Ang pag-uusapan na Ayan. Nakapag-react na dyan si Teacher Mark kanina. So, pinapanood ko nga siya kanina. No? Then, napanood na rin natin itong kay Gossip Central. So, dito, maliit lang naman yung clip ni Gossip Central dito. Kung makikita nyo, 15 minutes lang ito. Yung kay Teacher Mark kanina is nasa 21 minutes. Okay, ayan, 21 minutes. So, dito, may part dito na diniscuss ni Teacher Mark kung gaano kalaki yung number of years na kakailanganin mo just to fill up a number of nurses and doctors. Doon sa mga hindi po nakakaalam, hindi naman po, sa ngayon hindi po basta-basta nagpapaalis ng mga nurses. So, kinokontrol po nila yung number of nurses na nag-a-abroad. Kasi nga po, tayo ang nawawalan ng human resources. 'Di ba? So, tapos magkakaroon pa rin ganitong klaseng pagtatrato sa mga healthcare workers natin, especially with the doctors. Okay? So, sa mga hindi pa po nakakapanood, please go ahead, panoorin nyo po yung episode na to ni Teacher Mark. Dito, makikisaw-saw tayo kay Gossip Central. Marami na namang kaganapan dito si Aidel. So, basically, nangyari dito, double bodja kang inabot ni Aidel dito. Hindi siya nakailag. Sobrang, hindi ko alam kung hindi niya ba naramdaman na sobra siyang napahiya sa harap ng mga fellow senators niya, mga doctors, mga pharmaceutical executives, PRC at saka DOH. 'Di ba? Kanina nakakwento ako kakwentuhan ko si Journey to Understanding. Sabi ko, may nasagap ako. Galing kay Secretary Herbosa. Pero, gaya nga sinabi ko, I'm not the right person to divulge those kinds of information. But it has something to do with Rafi Tulfo. Anyway, play muna natin yung intro ko. There. So, tara. Anuhin muna natin tong By the way, inopen ko na rin pala guys yung yung code of ethics ng
ng mga physician. So, it says here, Final PMA Code of Ethics 2008. Hindi ko alam kung may mas updated dito, no? So far, we're just gonna use that. Punta tayo dito kay Gossip Central. Sa Angel Evap Sarap. Ayan guys, palakihin natin. Play. Yung mga cheque kaya na emission nila ay komisyon nga ba? Sigurado ka ba sa ebidensya mo, Senator Rapi Tulfo? Dito siya mapapahiya. Yari ka ngayon. Ngrrr. Para mas gusto ko yung kay Kayo. Meow! What's up mga chismoso at mga chismosa at welcome sa isa na namang video na talaga namang manggagalaitin na naman ang bawat isa sa atin. Hindi ko alam kung meron nang nakapag-discuss nito, no? Pero dito sobra-sobra yung pagkapahiya Ngayon, di-discuss natin yan. ni Senator Rapi Tulfo sa mga bintang niya na walang basehan at saka nagpa-rescue pa siya sa PRC. Pero mas lalong napahiya na naman ang ating paboritong senador. Marahil alam nyo na itong papanood ko na video na ito, pero para masundan natin kung paano nga napahiya na naman ang ating paboritong senador ay dito ay dinidiscuss ni doktor kung paano niya Gossip Central, ilang beses mo na bang sinabi yung napahiya? Si Aidel, kaya ka sinusugod ng mga alipores niyan eh. Panay ka salitang pahiya. You keep on rubbing into their faces. napapababa yung bill o nakakatipid yung kanyang pasyente kung yung gamot nila, yung nire-reseta nila. Pero tingnan natin kung ano ang gagawin ni Senator Rapi Tulfo. And coronary artery disease. A maintenance drug priced at by Belkens will cost 128 pesos per day savings per day. So basically dito sinasabi niya na kung magkano nga yung natitipid ng mga pasyente kung gamot nga nila yung pine-prescribe nila. With a savings of as much as 2,305 pesos to 4,600 pesos per month, or an equivalent of 27,000 to 55,000 pesos a year. So, ibig sabihin, napakalaki pala ng tipid ng mga pasyente kung yung gamot nila, yung irereseta nila. Pero, huwag ka. Ayaw ni Senator Rapi Tulfo ng may natitipid. Yung mga pobre at mahihirap nating mga kababayan. Bakit? Panoorin. That is around 55,000 peso a year, or 27,000 depending on the brand. Mr. Chair, Ayan na, Mr. Chair. Go ahead, Senator. Excuse me, mabilisan lang po ito, Yes. Mr. Go, kasi mahaba naman sinasabi mo. Isang tanong lang, Mahaba yung naman yung mga sinasabi mo. I-explain nga, di ba? Kung paano nakakatipid yung mga pasyente na pobre at mga pobre at mahihirap nating mga kababayan kung yung gamot nila, yung ipe-prescribe nila. Ayaw. Kasi kumbinsido na sila na meron silang kababalaghang ginagawa. Hindi nga nila pinagpapaliwanag ng maayos eh. would you deny, okay, wala Opo, okay. Erase. po akong problema sa inyong negosyo, Okay, wala siyang problema sa kanilang negosyo. Bakit? per se. Legitimate po yung negosyo ninyo. Legit yung negosyo. Meron kayong SEC registration, BIR, FDA approved yung mga drugs nyo. Aba, kompleto. Wala tayong problema dyan, sir. Ang tanong ko ngayon, would you admit or deny na yung may mga doktor na pasok sa MLM ninyo, Una, tinatanggi nila na hindi nga MLM yung kumpanya nila. Pero pinagpipilitan pa rin nila na MLM yung negosyo nila. ay nakakatanggap ng commission, yes or no? Take note, commission. Commission yung sinasabi ni Senator Rapi Tulfo. Komisyon ha. Komisyon. Paano ba yung komisyon? Kumbaga parang ang komisyon, ang alam ko sa pagkakaintindi ko ay tingnan nga natin dito. Komisyon.
compensation paid to an employee after completing a task, which is often selling a certain number of products or services. Pag sinasabing komisyon ay tawag dito, kapag kunwari nakabenta ka ng 1,000, meron kang 20% commission. So, sa bawat 1,000 na mabebenta mo, meron kang 20% kumbaga na komisyon. So, yun ang komisyon. Yun yung tanong ni Senator Raffy, komisyon. You are under oath. I remind you, Mr. Go. Ulitin ko yung tanong ko para Pananakot. maging maliwanag. Would you admit or Tignan mo yung mata ko. Lilisik, oh. would you deny na yung mga doktor Yung mga doktor. na Arr! ng inyong networking They are denying na networking nga yan, eh. ay nakakatanggap ng komisyon Maliwanag. Komisyon ang tanong. coming from your company? Yes or no? There are two. No, sir. Yes or no? No, sir, yes or no lang ang gusto ko. Hindi ka magpapaliwanag yes or no lang. Yes or no lang po, I please. deny. I deny. Tingnan nga muna natin guys yung company na. But even before we get into that part, i-define natin guys kung ano yung multi-level marketing. So it says here, no, as defined by Investopedia, a sales strategy in which the sales force is financially incentivized to recruit and sell inventory to additional salespeople, and which can sometimes be construed as an illegal pyramid scheme. Sabi rito, sometimes be construed as an illegal pyramid scheme. For us to have a better understanding of that, kailangan natin unang puntahan is alamin natin kung ano yung company. 'Di ba? Oh. Ito yung company website ng Belkens Pharma Inc. We make life better over 17 years. Hindi siya bagong company. Bihira po magkaroon ng multi-level MLM na aabot ng ganyang katagal. Ano ba mga latest? Gaano ba katagal ang Royal? So far, alam kong pinakamatagal ng multi-level marketing is yung Forever Living. Wala na pong mas tumagal pa sa Forever Living. 'Di ba? So far, wala na po. Kasi ang ginawa ng mga tao, they are consuming yung produkto. Hindi po sila nag-rely sa recruitment, but heavily, yung mga tao, ginamit talaga nila yung produkto ng Forever Living. Dun sa mga familiar, no? And the rest po na sumunod doon, wala. They died, they just died. Kasi ang ginawa ng mga tao, puro recruit. So, hindi naging sustainable yung takbo ng business model nila. Kasi, yung isang aspeto ng business model nila, hindi nagwo-work. Puro lang sila recruit. 'Di ba? Oh. Sabi dito, discover a range of pharmaceutical source from US FDA-approved and CGMP manufacturers across Asia, ensuring both affordable and high-quality healthcare. So, yung mga medicines nila, hindi po pang supplement. As you can see naman dito, cardiology care, diabetes care, nephro, neuro, anti-infectives, gastro care, pain management, pulmonary, and nutraceuticals. Ano kaya yun? And apart from that, guys, ito yung mga social responsibility na ginagawa nila. So they have heart scholarship programs, target 500 scholars. Nag-donate sila ng mobile x-ray to geriatric center. Saving more lives begin with 2 match events. Diba? They've been existing for the last 17 years.
Based dito sa kanila. No? Learn more. Tingnan natin, learn more. Our vision, we are a dominant Filipino pharmaceutical company dedicated to providing genuine partnership with our stakeholders. By providing high quality, reasonable price, readily available and accessible products and services, by engaging industry partners in achieving financial independence and professional growth, by creating a nurturing and empowering culture where people are valued and recognized, by ensuring strong corporate governance responsiveness to the Filipino nation. Ano ba yung mga produkto nila? Yung mga produkto nila, mga ano, atorvastatin, Kenzamide, tama ba? Kenzamide, losartan, ayan, losartan, Kenzar Plus, Lusatin, Amlodipine, Telmisartan. Ito ba yung mga gamot na gagamitin mong pang multi-level marketing na very specific to? And not only that, itong mga drugs na to, hindi mo naman mabibili ng OTC or over the counter. Kakailanganin mo ng mga ano yan. And nga guys, no? Naalala nyo ba, very recent lang, nagkaroon ng viral video sa isang pharmacist at saka isang kliyente niya. Bumibili sila ng medicine na na wala silang reseta, tapos may RX yung ng gamot. Kumbaga, controlled yung ng gamot. Ito ba sa tingin nyo pang multi-level marketing yung mga ganitong gamot? Ano pa meron sila? Diabetes care. Same. Sige nga, Idol. Ito ba yung tipo ng mga gamot na you'll buy it loosely? Na ipapang multi-level marketing mo? Ito lang pang OTC, walang RX. The rest, may RX. Mga control drugs yung mga dinidistribute nila eh. Sige nga. Tapos mga majority na may-ari, Filipino. Di ba dapat maging proud ka dyan? Sige nga guys, kaya tanungin ko. Ito ba yung tipo ng gamot na pang multi-level marketing? Ito ba makukumpara mo sa mga supplements na binibenta ng Royal? Obviously, hindi, di ba? Balik tayo. Alam mo kung sino makaka-relate doon? Yung mga may experience sa multi-level marketing. Doon sa mga nag-multi-level marketing, or nagkaroon na ng experience sa multi-level marketing or nagmo-multi-level marketing ngayon. Diyan ba yung klase ng produktong binibenta nyo? To deny. Yung gamot, kailangan mo ng reseta. Imagine mo kung gaano ka-inconvenient yun. Sige nga, sabihin na lang natin, multi-level marketing yan. So, paano siste? Kailangan pag nag-join ka, ikaw ay lisensyadong doktor. Dahil hindi mo pwedeng ibenta yan kung hindi mo bibigyan ng reseta yung pasyente mo. Do you really think maraming doktor ang mag-aaksaya ng panahon nila sa multi-level marketing? When in fact, gaya nga na napag-usapan namin ng prof ko, no? Imagine mo, sa isang araw, ang doktor pwedeng pumunta sa 3 clinic niya sa isang maghapon. Tapos kada punta niya sa clinic niya, mababa yung 10 tao nag-aantay sa kanya. Magkano na ngayon ang magkano ngayon? Hindi ko alam kung magkano sa iba, no?
Pero sa Asian Hospital kasi, ang sabi ng sister ko, kasi nagpa-check up yung mga pamangkin ko doon recently. Consultation ngayon, 2,000 na. Imagine mo, kung may 10 batang nakapila dyan sa'yo, oh, wala pang what? 20 wala pang 1 hour, meron ka ng 20,000. Wala pang, wala pang 4 na oras ka nagtatrabaho. Imagine mo, per hour mo, umaabot ka ng 20,000. So, 80,000 ka a day. So, bakit sa tingin nyo, ang mga doktor papatol sa multi-level marketing na ganyan? Gaya nung alam nating multi-level marketing. Gaya ng ini-insinuate ni Raffy Tulfo multi-level marketing. Ilang multi-level marketing na guys yung sinalihan ko. Nakatatlo na yata ako. Pare-pareho lang ginagawa nila. Pare-pareho lang sinasabi nila. Walang iba, walang kakaiba. Not unless may kakaiba rin silang strategy. Strategy, sorry. Diba? Yung pairing, yung ganito, upline, downline. Oh, kaya natanungin ko. Para makabenta ka ng gamot na yan, kailangan mo maging doktor. Kung multi-level marketing ka. Kasi hindi mo basta-basta mabebenta yung mga gamot na yan. Nakita nyo, lahat kailangan ng prescription. Lahat controlled drugs. Karamihan na pinakita natin o nakita natin, kailangan mong maresetahan before ka makabili. Diba? Tapos, bakit sasali yung doktor niyan? Kung sa isang araw, kaya niya kumita ng 100,000. Sabihin na lang natin sa ganung kalidad, diba? I mean, sa ganung level, kung consultant ka na. Paano pa kaya kung fellow ka o diplomat ka? Paano pa kaya kung nagsisurgery ka? Baka yung isang araw mo, 3 surgery mo lang, kaya mo kumita ng 500,000. What makes you think a doctor will be spending most of his time doing multi-level marketing when he can make better money, big sabihin na lang natin, mas malaki kumpara dyan sa ini-insinuate ni Idol. Tuloy tayo. Ngayon, Makukulong ka ngayon. Because meron lintik. Makukulong. Bakit? ako mga cheque na magpapatunay. Imagine mo, tinakot mo yung tao. Tapos, mapapahiya ka lang pala. Diba? Imagine mo yung balik sa'yo. Isang malakas na sampal ng kahihiyan, Idol. Di ba nasusuka yung mga kasama mo dyan sa'yo? Mga pinagagawa mo? Na kayo, yung kumpanya mo, nag-issue sa mga doktor na miyembro. Unang tanong, yung mga cheque kaya na inisyo nila ay komisyon nga ba? Sigurado ka ba sa ebidensya mo, Senator Raffy Tulfo? Dito siya mapapahiya. Dito siya mapapahiya. Miyembro ni yari ka ngayon. Yari ka ngayon. Ngrrr. Kulong ka. Kulong? Ba't kulong ka agad? Tingnan mo yung itsura ni Senator Bongo. Hindi niya na nagugustuhan yung mga pinagsabi siguro dito ni Raffy Tulfo. Oh my God. You're under oath. Binigyan kita ng chance. Tingnan niyo yung itsura ni Senator Bongo. Bakit kulong ka agad? I'll give you another chance. Doktor ka? Doktor ka? Ang pagkakaalam ko tungkol dito, ang chairman itong si Bongo, si Senator Bongo. Pero ganyang umasta si Raffy Tulfo. Wala siyang magawa. Doktor ka? Yes po. Okay. Kawawa ka naman, Doc. Ulitin ko. Sure ka, i-deny mo. Meron akong check rate. Sure ka. De-deny mo. May check ako dito. Tandaan, yan sa malalaglag, yan siya mapapahiya. Na yung mga doktor na miyembro ng MLM ninyo ay hindi nakakatanggap ng komisyon. Komisyon. Sigurado. Komisyon. You said, Dito siya mapapahiya. that's Not true po. okay. It's not true I po. rest my case, Mr. Chair. So mamaya, Dito sasabat si Bongo. pakilinis lang sa baba.
Aba, ibig sabihin madumi yung detention cell ninyo? Lilinisin Alam mo, Idol, kung balikan ka ng mga taong pinapahiya mo dyan, deserve mo yun. As in, deserve mo yun. Hindi umiikot ang mundo sa'yo. Hindi araw-araw ikaw ang bida. lang kapag kamay, ide-detain na? Weh, di nga, dami mong story eh. May tanong lang ako sa ano. Parang hindi pinansin, pero tignan mo ang gagawin niya. Yung ano, yung papakulong natin yung mga ano, nagsisinungaling. Ops, pilit pa more, singit pa more, panakot pa more. Sa detention? Ipapadetain natin to si Mr. Go. Ipapadetain, bakit? Bakit? Sige nga, bakit? Chair. Under oath, and I will show you proof na siya po ay nagsinungaling. Sige, patapusin natin. I will show you proof na siya ay nagsinungaling. Yung proof na yon, maipapakita kaya niya? O ano kaya yung mga proof na yun? Yung mga tseke? Papatunayan niya ba na komisyon yung mga yon? May tanong lang. At ang napakahalagang tanong, napakulong ba niya yung doktor na yan? Hindi. Bakit kaya? Po ako sa FDA. Lahat ba ng gamot nila ay pakisagot? So, skip natin yan. Punta tayo dito sa juicy part kung saan napahiya na naman siya. Tapos, gusto pa niyang PRC. Tulungan niyo ako dito. Pero sabi ng PRC, no. Dito tayo. Sige, sagutin niyo po. Ayan yung check. When the check came out from the internet, yung mga cheque, lumabas pa sa internet. Galing sa internet pala yun. we tracked the check. It belonged to a doctor who has a series of pharmacies. Sinundan nila yung doktor ngayon na magmamay-ari ng mga cheque na yun. Yung mga komisyon, ayon kay Rapi Tulfo. So, may patakaran kami. Pag nagbayad ka ng full sa amin, we give you additional discount. Discount pala. Kapag bumili ka ng maramihan, discount pala yun. Oy, Gossip Central, sobrang yung pagiging sulsul mo para kasi Mang Rene. Ang check na yan. Tignan mo ha. Galit. Discount yan, hindi yung komisyon. Ano masasabi mo dito, Senator Rapi Tulfo? That's a rebate. That's additional discount for paying on time. Rebate, hindi komisyon. We cannot just, I'm sorry. Parang ganito yan yung mga naghuhulugan ng motor, alam nila yan. Kapag maaga ka, may minus 200, may minus 300, meron ding minus 500 kung maaga kang nagbabayad. Kunwari, 1.5 yung buwanan mo. Kapag on time ka, 1.5. Pero kapag maaga ka na nagbabayad, 1,000 na lang. Para bang dahil maaga ka na nagbayad, may discount ka. Sila naman, dahil marami yung binili mo at nabayaran mo kaagad, lahat-lahat, o full pay ka agad, may rebate ka. But Paying on time, so bakit may check? Paying on time. Kapag nakabayad ka on time, mayroon kang rebate. Ulit yung doktor? kasi po, pag nagbayad po siya, nagbibigay po kami ng additional. Bakit siya magbabayad po sa inyo? Kasi po, nagbibili Baka bumili ng gamot. siya ng gamot, dinidistribute na sa drugstore niya. So bumibili siya ng Dito na may nasilip si Senator Rapi Tulfo. Conflict of interest yan. Tatanungin ng PRC. gamot Sa sa amin inyo. po, opo. Okay. Tapos may drugstore po siya. Exactly. So, wala ka nakikita masama doon na bibili siya ng gamot sa inyo and then of course, dadalhin sa kanyang pharmacy. Ang kanyang kasi may rebate kanyo. So, ang kanyang gagawin ngayon, May rebate ka. Eto guys, no. Dun sa mga may kamag-anak, no, kakilala o kaibigan,
na doktor. Focus tayo sa doktor. Marami po akong kakilala na yung doktor na yon, may clinic siya sa 2-3 klaseng hospital. Maliban doon, meron pa siyang sarili niyang clinic. Doon sa sarili niyang clinic, okay, meron din pharmacy na maliit. Especially kung halimbawa, yung doktor nagsispecialize sa weight management. Okay? Or sa cardiology. So, may mga medications siya doon na very specific doon sa mga ano. Kasi kung kaya nga naman niyang i-provide yun, no, within his reach, pwede naman. 'Di ba? Paano magkakaroon ng conflict of interest kung in line sa kanyang profession ang pagrereseta rin? Sige nga. And even if, eto guys, no, common sense lang, even if wala siyang sarili niyang pharmacy, kung yun naman ang kailangan at gusto niyang gamitin, sino ka, Raffy Tulfo, para questionin siya na yun yung gusto niyang iresetang gamot? Diba? Sige nga. Halimbawa, ay balik tayo sa example natin as cardiologist. Itong si cardiologist, nagbigay ng medication. Diba? Halimbawa, amlodipine. May specific brand siya na ginagamit kasi alam niya yung brand na yon very effective. Pero hindi siya generic eh. Hindi generic yung binibigay eh. Brand name, pero amlodipine ang generic. Responsible ni doctor, no? Responsibility ni doctor na ilagay yung generic name ng brand name. Kahit sa mga resetang tinatanggap ko eh. May generic name yung brand name ng medication ko. 'Di ba? So, kailangan diktahan mo, Raffy Tulfo, ang mga doktor kung ano yung dapat nilang isulat lang sa reseta. Ikaw ang makikialam, ikaw ang magde-decide sa kung anong klaseng treatment plan through medication ang gagawin ng isang doktor. Diba? With or without having their own pharmacy. Kung yan ang gustong i-reseta ng doktor, wala kang magagawa. Diba? And the audacity for you to talk about conflict of interest? Raffy Tulfo? So yung sinasabi niya kanina na mga cheque na komisyon pala, tinanggap niyo, mga rebate pala yun. Hindi pala yun mga komisyon. Ngayon, dahil nabasag siya dyan, naghahanap siya ng butas. Ito guys, no, ang rebate parang suki ka lang. 'Di ba? Doon sa mga hindi po nakakaintindi, no, or hindi familiar, I'd say that, sorry. Doon sa mga hindi po familiar kung paano nag-work ang rebate. Normally, okay, kung halimbawa, gagamitin natin ng example ng palengke. Di po ba pag tayo namamalengke, may mga suki tayo. Minsan, iba ang presyo niya rito sa bago niyang mamimili compared sa'yo. Nasuki ka na niya. Kung di ka niya bigyan ng discount, bibigyan ka niya ng rebate. Diba? It's a strategy. It's a marketing strategy. It's a sales strategy para magkaroon kayo ng business relationship ng isang supplier, ng isang negosyante or what. Kasi inaalagaan mo ang negosyo niya, aalagaan ka rin niya. Tsaka tingnan mo yung
Tingnan mo yung klase ng medicines niya. Unang-una sa lahat, 'di ba hindi ba dapat maging proud tayo? Kasi majority ng nagmamay-ari nito ay Filipino. 'Di ba? Tapos may isang Raffy Tulfo na gumagawa ng sarili niyang kwento. Sa conflict of interest naman. Pero tignan lang natin, mas lalong nabasag na naman siya. Irereseta lang niya ang gamot na kung saan binili niya sa inyo. Hindi siya magreseta ng gamot na hindi galing sa inyo because he will not receive anything. What's in it? Ang tanong, bawal ba yun? Bawal ba yun? Diba? At saka sa klase ng itsura ng gamot na to. By the looks of it, packaging itself, hindi siya, mukha pa lang hindi mamahalin eh. Oh. Diba? By the looks of it. Hindi mo iisipin mamahalin yung gamot eh. For him. Parang ano lang yan eh, Watson's generic. Diba? Right Med generic. May batas ba na nagbabawal ng ganyan? Yun ang tanong eh, may batas ba? Marahil unethical, pero kailangan ng investigation pa yan. Kung unethical nga ba, ang problema, may batas ba? Speaking of unethical, tara, punta natin to. Basahin natin ano. Sabi sa section 10 ng duties of physician to their colleagues and to the profession. Okay. Section 10. Continuing medical education conference and professional meetings must contribute to improve and optimize patient care or address the educational needs of the targeted medical audience. They must be organized a medical society on its own or in cooperation with sponsoring entities. Ang PMA walang problema sa mga sponsoring entities. Kung yun ay makakatulong sa continuing medical education ng isang doktor. Sino ba ang makikinabang niyan? Hindi ba mga pasyente nila? To improve and optimize patient care. Section 11, funds from commercial sources may be accepted for the benefit of the association or society. Physicians may accept reasonable subsidy from health and other industries to support their participation in CME events. Section 10, 11, and 12. Diba? Oh, baba pa tayo. Sabi dito, the faculty speaker consultant of conference or meeting is allowed to accept health industry honoraria or reimbursement from reasonable transportation, lodging, and meal expenses. Section 14, scholarship for physicians and medical students are permissible as long as the selection of scholars are made by organizers or academic institution concerned. Section 15, generic names shall be used during the course of CME activities. However, after the lectures and sponsoring entity may promote or indicate their branded products. And Section 16, when commercial exhibits are part of the overall program, arrangement for this should not influence the planning nor interfere with the CME activities. Only relevant information of the product should be included in the exhibit area. Oh. Start ka, section 10 to 16. Paano ka nga naman mas... Sige nga guys, ganito, gagastusan ka ng isang pharma. Okay? Sabihin na lang natin gagastusan ka ng isang pharma. Hindi ba mas ethical din na kahit papano, di ba, nare-recommend mo yung mga gamot nila. Dahil ginastosan ka nila eh. Inisponsoran ka nila eh. Di ba dapat mag-reciprocate ka doon? Di ba? Given that, no, yung mga physicians naman na nagbibigay niyan as nagre-reseta ng medication, alam din nila yung limitation.
Halimbawa, kung ikaw ay government doctor, 'di ba? Halimbawa, ikaw ay government doctor. Magrereseta ka ng generic, tapos lagyan mo ng brand name. Pwede mo explain sa pasyente mo, "Nanay, ito po yung gamot nyo. Pero kung hindi po kaya ng budget, ito po yung generic." Walang masama doon. 'Di ba? Walang masama doon. Oh. Hindi yung ikaw na yung, alam mo yung, parang ang pangit din naman kasi tingnan, na ini-sponsoran ka ng mga pharmaceutical companies. Tapos, nakikinabang ka sa kanila, hindi mo sila tinutulungan na i-sustain din yung pagsuporta sa inyo, yung pagsusponsor sa inyo. There is a thin line, no? Na dapat maintindihan din ng mga doctor not to cross that. Huwag nilang gatasan, una, yung mga pharmaceutical na sumusuporta sa kanila. At the same time, wag nilang ring hayaan na magamit sila ng mga pharmaceutical. They know where to stand, they know where to go and what to do. Hindi naman niya nag-aral ng mahabang panahon para maging mangmang pagdating sa ganyan. Hindi niyo maluloko mga doktor pagdating sa ganyan, guys. May batas ba? Ha? May batas? May batas? Wala ang batas. Marami po siyang drugstore, no? And this is also a practice sa mga ibang pharmaceutical company na if ang doktor may drugstore. Okay, now PRC. Oh, PRC. You have to save me. Rescue me, PRC. May conflict of interest ba doon yung isang doktor na magmamay-ari ng mga pharmaceutical pharmacies? Yan. Tulungan mo ako, PRC. Na bibili, tulad sinabi ni Mr. Go, na bumibili sa kanila. Explain pa more, narinig nila. Na mga gamot para ilagay sa kanya mga butika at dahil... May batas ba na bawal magmamay-ari yung doktor ng butika, ng pharmacy? Parang wala eh, kasi hindi nila na-brought out dito eh. Ang inaano lang nila, conflict of interest at unethical. Ito, balikan natin, no? Mas maganda nga itong example. Yung ginamit natin kanina, si doctor may 3 hospital na pinupuntahan at nagkiklinik siya ron. At the same time, meron siyang sarili niyang clinic. Okay? May sarili siyang clinic niya. Ngayon, dun sa sarili niyang clinic, mas mababa ang singil niya. Pwede mo bang sabihin may conflict of interest si doctor? Dahil meron siyang sariling clinic at meron siyang 3 other clinic sa mga malalaking hospital. Kung halimbawa, nagkiklinik siya sa Makati Med, St. Luke's, or Asian Hospital. Ang consultation fee niya is 1,500. Let's say ganun. Pero pagdating sa sarili niyang clinic, half the price, 750. Masasabi mo rin ba may conflict of interest doon? 'Di ba? Sa tingin niyo, ito lang, common sense lang yan guys sa tinagal-tagal na panahon, bakit kahit kailan hindi naging conflict of interest ang pagkakaroon ng isang pharmacy ang isang doktor? Halimbawa, punta tayo sa vet. May nakita ba kayong pharmacy specific sa mga aso? Ako so far wala pa ha. Pero pag pumunta ka sa vet, imagine niyo, vet na sila, groomer pa sila, tapos meron pa silang sarili nilang sila pa nagde-dispense na walang pharmacy specific sa aso or sa hayop, sa alaga natin. Masasabi mo bang may conflict of interest doon? 'Di ba? Kasi may kini-carry silang specific na brand eh. Like say for example, 2 weeks ago, pina-admit ko yung isang alaga ko.
Ang kinakain niyan, Royal Canin. Ang pinapakain, ang Royal Canin na wet per sachet, 85 pesos. Okay? Kung kakain siya 3 beses ang araw, magkano lang ang 85 pesos times mo ng 3? Hindi ka aabot ng 300. Samantalang yung pinapakain sa kanya ron, na wet food, 300 pesos isang lata. Kakainin niya yun twice a day. 3 beses siya kumakain sa isang araw. So magagalit ako sa veterinary clinic. Bakit siya yung pinapakain nyo? 'Di ba? Nakikita niyo yung point kung bakit hindi kailangan magkaroon ng conflict of interest ang isang doktor na merong sariling pharmacy. Magkakaproblema lang tayo kung ginagamit niya yung pharmacy niya doing illegal activity. 'Di ba? Kung may pinagbebenta siya diyan na ipinagbabawal. Pero may batas ba na nagbabawal sa doktor na bumayari ng butika? Parang wala, no? Wala. Diyan, on time siya magbayad, nabibigyan siya ng rebate. Nabibigyan siya ng rebate. Hindi na pala komisyon. May conflict of interest ho ba doon? May irregularity ho ba doon? Sa totoo lang sa akin, namalian ako ng sagot dito ni PRC. Doc, Your Honor, it's not as Eto na. clear-cut because of the circumstances Hindi clear cut. Hindi ho maliwanag. that you're saying that it's part of the rebate Oh, for paying early. So I don't, It's additional discount. it's not really clear-cut situation. so pang gray area. pang gray area na. Yes, sir. It So it- depends on the circumstances, sir. Oh, depende kung ano yung pangyayari. Hindi kinapihan ng PRC. Ang gustong marinig dito ni Serapi. Yes, Serapi. Conflict of interest yan, Serapi. Tama kayo, Serapi. Pero ang sinasabi ng PRC, depende sa circumstance. At saka yung sinasabi, hindi ho maliwanag eh. So, meron bang written agreement between you and the doctor Umihirit pa na talaga. bumibili po sa inyo? Sa iba na naman siya tumalon. Wala na eh. Wala na eh. Pahiyang-pahiya eh. So dito sa napanood natin, sigurado si Rapi makukulong ka. Dahil nagsisinungaling ka. May hawak akong ebidensya. Nagbibigay kayo ng komisyon sa doktor. Hindi pala komisyon. Hindi pala komisyon. Konsimisyon. Sige nga guys, dun sa sinabi ni Raffy Tulfo, yung pagtitreat niya dun kay doctor na makukulong siya. Mababawi ba yun ni Raffy Tulfo? Do you really think these people are poor that they cannot afford lawyers? Do you really think these people right in front of you are dumb? Na hindi sila pwedeng mag-act based kung paano mo sila trinato dyan? Dito mo makikita guys yung ano eh, yung ignorance na hinaluan mo pa ng kayabangan. 'Di ba? Nakakatawa lang. Ito yung sinasabi ni Attorney Claire. Doon sa mga nakapanood ng isang episode ni Attorney Claire. About sa isang linggong pag-ibig niya sa loob ng pagpunta-punta niya ng RTIA during their recess. Kung ito si Raffy Tulfo, no, sumasabay siya sa pagtatrabaho ng mga kapwa niya senador dyan sa loob ng Senado kahit naka-recess. Kung nag-aaral siya para may matutunan siya and all the bullshit. Sana hindi siya nagmumukhang katawa-tawa dyan ngayon. Ang dami mo nang ine-expose, Idol. Sa dinami-dami ng in-expose mo, lahat palpak. Ano na nangyari sa PCSO mo? Diba? Ano nangyari sa PCSO mo? Wala na.
O ngayon, meron kang pinagkakabisihan, mga doktor. For sure naman, I'm aware ka na marami ng doktor ngayon ang buwisit na buwisit sa'yo. Nagpabida ka para lang masira sila. Unfortunately, hindi mo sila nasira. Ikaw ang nasira dyan. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Share nyo na rin guys yung thoughts nyo. Para sa inyo ba napaya dito si Idol?